Tama nga ang hinala ni Carla. Sa simula pa lang, may pakiramdam na siyang may hindi malinaw. Hindi ito yung tipikal na kaba o selos, kundi isang tahimik na instinct, yung pakiramdam na may bagay na kailangang linawin. Sa mundo ng tambalang sinusubaybayan ng marami, sanay na siya sa issue, intriga, at mga balitang minsan ay wala namang sapat na basehan. Pero sa pagkakataong ito, ramdam niyang may kakaiba. Isang bagay na hindi dapat manatiling haka-haka, kundi dapat harapin ng direkta. Dito magsisimula ang isang pagsubok, hindi lang sa relasyon, kundi sa karakter ng bawat isa. Sa isang pribadong sandali, inamin ni Jomar kay Carla ang isyu tungkol sa pagkakaroon niya umano ng anak sa ibang babae. Hindi ito simpleng pagbabahagi ng balita, kundi isang biglaang pagbubukas ng isang sensitibong usapin. Para kay Jomar, ang pag-amin na ito ay mabigat. Alam niyang anumang reaksyon ang matanggap niya ay may epekto hindi lang sa kanila, kundi pati sa mga susunod na mangyayari. Para kay Carla, ang nalaman niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan sa ganitong paraan. Nagulat siya, hindi dahil sa tsismis ang usapin, kundi dahil sa bigat ng impormasyong ibinato sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok ang maraming tanong sa kanyang isip. Hindi madaling i-proseso ang ganitong balita, lalo na kung ito ay nagmumula mismo sa taong pinagkakatiwalaan niya. Sa unang reaksyon, may disbelief. Hindi siya agad makapaniwala, hindi dahil ayaw niyang tanggapin, kundi dahil hindi tugma ang impormasyong iyon sa pagkakakilala niya kay Jomar. Ang kanyang isip ay naghahanap ng logika, ng linaw, at ng katotohanan sa likod ng sinabi. Sa panig ni Jomar, may inaasahan siyang ibang magiging pagtanggap. Sa kanyang isipan, posibleng may galit, sama ng loob, o paglayo. Inihanda niya ang sarili sa posibleng masakit na reaksyon. Iniisip niya na baka doon magbago ang lahat, baka doon niya makita ang limitasyon ng pagtanggap. Ngunit ang kanyang akala ay hindi ganap na tumugma sa kanyang nakita. Hindi agad naging emosyonal o mapanghusga si Carla. Sa halip, naging maingat siya sa bawat reaksyon. Isang malinaw na senyales na mas inuuna niya ang pag-unawa kaysa sa padalos-dalos na emosyon. Sa puntong ito, lalong tumindi ang tensyon. Hindi dahil sa sigawan o drama, kundi dahil sa katahimikang puno ng kahulugan. Isang katahimikang nagsisilbing salamin ng karakter. Kalaunan, nalaman na ang sinabi ni Jomar tungkol sa pagkakaroon niya ng anak ay isang prank lamang. Hindi ito ginawa para manakit, kundi para subukan. Isang pagsubok na may kasamang risk, dahil ang ganitong paksa ay hindi biro at may dalang bigat. Sinubak ni Jomar kung ano ang magiging reaksyon ni Carla sa isang sitwasyong alam niyang maraming hindi kayang tanggapin. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang pag-unawa, kung hanggang saan ang kakayahang tumingin lampas sa issue. Ngunit ang naging resulta ng pagsubok ay mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Sa kabila ng bigat ng sinabi, ipinakita ni Carla na kaya niyang tanggapin ang sitwasyon kung sakaling totoo man ito. Hindi niya ginawang basehan ang pagkakaroon ng anak para husgahan agad si Jomar bilang tao. Sa halip, tiningnan niya ang mas malawak na konteksto, ang responsibilidad, ang katotohanan, at ang pagiging bukas. Dito malinaw na ipinakita ni Carla kung anong klase siyang tao. Hindi siya yung tipo na agad tatalikod kapag may komplikasyon. Hindi rin siya yung taong nagtatayo ng pader dahil lang sa isyong narinig. Ang pinili niya ay ang pagiging makatao at makatarungan. Makikita sa kanya na kung sakaling may anak man si Jomar, hindi iyon automatikong dahilan para magbago ang kanyang pakikitungo. Ang mahalaga sa kanya ay ang katotohanan at kung paano ito hinaharap, hindi kung paano ito ikinukubli. Mas lalo pang lumutang ang isang mahalagang katangian ni Carla, ang pagtanggap sa posibilidad ng sitwasyon, hindi dahil gusto niya ito, kundi dahil nauunawaan niya na ang buhay ay hindi palaging perpekto. May mga bagay na nangyayari sa nakaraan na hindi na mababago, at ang mahalaga ay kung paano haharapin ang kasalukuyan. Hindi niya ipinakita ang galit o sama ng loob. Sa halip, ipinakita niya ang maturity. Isang uri ng maturity na bihira makita, lalo na sa mga sitwasyong emosyonal ang usapan. At nang malaman niyang hindi naman pala totoo ang lahat, na prank lamang ito at isyu lang ang ibinabato kay Jomar, hindi rin siya nagalit dahil sa pagsubok. Para sa kanya, mas malinaw na ngayon ang tunay na problema, ang ingay ng mga isyu at ang kakulangan ng malinaw na impormasyon. Sa puntong ito, naging malinaw kay Carla na ang mga balitang umiikot ay hindi laging may katotohanan.
Mas nakita niya kung gaano kadaling gumawa ng kwento at kung gaano kahirap ipagtanggol ang sarili kapag nadamay na ang pangalan. Ang naging hiling niya ay simple, hindi perpekto, hindi engrande. Ang gusto lang niya ay ang pagiging transparent. Para kay Carla, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa perpektong imahe. Mas pipiliin niyang masaktan ng totoo kaysa mapatahimik ng kasinungalingan. Ito ang pundasyon ng tiwala na gusto niyang buuin, isang relasyong hindi tinatakasan ng isyo, kundi hinaharap ito ng magkasama. Sa huli, ang ipinakita ni Carla ay hindi galit, kundi kabutihan. Hindi paghihiganti, kundi pag-unawa. Hindi pagtatanim ng sama ng loob, kundi pagpapatahimik ng emosyon para mas makita ang kabuuan ng sitwasyon. Para sa mga viewers, malinaw ang mensahe. Ipinakita ni Carla na may mga taong pinipiling maging mabuti kahit may pagkakataong maging mapanakit. Ipinakita niya na ang kabutihan ay hindi kahinaan, kundi isang desisyong may lalim at lakas. At sa kabuuan ng pangyayaring ito, malinaw na deserve ni Carla ang katotohanan. Deserve niyang malaman ang totoo, hindi bilang obligasyon, kundi bilang respeto. Ang kanyang naging reaksyon ay patunay na may mga taong marunong umintindi bago humusga, at marunong tumanggap bago tumalikod. Ito ang dahilan kung bakit ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang prank o issue, kundi tungkol sa pagkatao, at kung paano ito lumalabas sa mga sandaling sinusubok. Teka lang. Para namang kinakabahan ako dyan, ha? Ano ba tatanong mo? Totoo ba yung mga narinig mo? Narinig mo? Ang alin? Ang alin? Teka. Parang... Ngayon lang kita nakita ganyan, ha? Medyo seryoso yung tanong mo. Ano ba yun? Huwag na pala, next time na lang. Ito naman, sabihin mo na. Hindi rin ako makatulog dyan, kakaisip kung anong itatanong mo. Para naman maliwanagan yung mga nanonood. Sabi mo, tama. Ayan, nakabidyo tayo. At least maliwanagan yung mga nanonood. Sabihin mo na. Tsaka, kagaya mo. Ayan, nagtatanong ka. Pwedeng yung iba rin. Iba na rin ang naiisip tungkol sa akin. Kasi, kahit ano man kasi yung paliwanag ko, hindi naman sila naniwala eh. Hindi ako magagalit sa'yo kung may anak ka. Siyempre magagalit ako kasi nagsinungaling ka. Hindi man nga ako nagsinungaling. Kaya nga prank lang. Wala naman akong anak. At saka gusto man magka-meron, gusto ko sa'yo. Ay, grabe ko. Madami pa akong pangarap sa buhay. Tsaka hindi pa ako ready. Naintindihan ko naman yun. Joke lang yun eh, kanina. Eh, di ba? Darating din naman tayo doon. Di ba? Basta huwag ka magsisinungaling. Hindi naman ako nagsisinungaling ah.